Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin itong mga witnesses na gustong gamitin ng ombudsman laban kay Martin Romualdez. Kasi sabi dito sa balita, kaduda-duda yung pag-uusig mga kababayan kay Martin Romualdez. Ito yung sabi ni Attorney uh, Abukoy. Yan interview mga kababayan ng DCMM kay Atty. Bocoy pag-uusig kay ex-speaker Romualdez kaduda-duda dahil sa pag-dismiss ng ombudsman sa salaysay ng 18 Maleta Boys. I think it is designed to fail. Mga kababayan, pakinggan muna natin yung sinabi ni Atty. Bocoy bago natin pag-usapan mga kababayan. Ginugulo lang yata itong si binibigyan ng problema itong si Martin Romualdez. Ayaw tantanan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Attorney Bukoy, dagdag pa nga dyan, dahil nga matatandaan natin, late na pirmahan nung 18 Maleta Boys, yung kanilang affidavit. Tapos nagkaroon pa ng supplemental, parang nadagdagan pa. Tapos dulo-dulo, 8 lang pala yung merong knowledge doon sa delivery umano ng maleta, doon sa bahay umano ng dating speaker. Pero, yun nga ang daming inconsistencies, hindi po ba as early as now, maaring hindi ganun kalakas yung kaso para nga magtuloy-tuloy ito at may makasuhan? Bilang kasagutan ko dyan, ang susi ho sa anumang uri ng pag-uusig ay ang kredibilidad ng katibayan. Sa ating kasalukuyang usapin, kredibilidad ng testimonya nung 8 sa 18 Maleta Boys. Paano mo aasahan yung kanilang testimonya na noon ay tinuligsa mo na at pinabulaanan mo na? Correct. Ang lumalabas po dito ngayon ay hindi iisa, hindi pantay at hindi pareho yung pamantayan ng pagtimbang ng katibayan. Correct. Sa wikang Ingles ko at sa usaping legal, ito yung tinatawag na consistency in the standard of assessment of evidence. Correct. Paano po magiging iba yung pamantayan ng DOJ na nagsabing perjurious, at paano naman gagamitin ng ombudsman na itong parehong testimonya na ombudsman mismo ang nagpawalang bisa sa dismissal nung sinasabing salaysay. Correct. So dapat to, iisa ang batayan, iisa ang pamantayan dapat. Correct. O yung standard, consistency in the standard of assessment of evidence. Dapat. Attorney Bukoy, dagdag pa nga dyan, dahil Ayun, mga kababayan, yung sabi ni Atty. Bocoy. So ito mga kababayan, yung tinatawag na test of credibility nitong mga Maleta Boys. Sa pag-usad mga kababayan ng kaso ng DOJ laban sa perjury ng 18 mga Maleta Boys, garantisado po mga kababayan na babagsak ang investigasyon ng ombudsman dito. Base sa mga assessment, analysis ng mga legal experts, mga kababayan tulad ni Atty. Bukoy, hindi pwedeng gamitin kasi ng gobyerno ang mga bayarang saksi dahil guguho ang tiwala ng taong bayan sa buong sistema ng hustisya natin. So makikita natin yung kontradiksyon. Marami na pong mga kababayan natin ang naguguluhan dahil sa magkaibang direksyon ng dalawang pinakamalaking institusyon ng ating gobyerno. Pinakamalaking institusyon ng batas sa ating bansa, yung DOJ at saka yung Office of the Ombudsman. So hindi pwedeng maging bida at kontrabida ang parehong tao sa iisang gobyerno. So kung sa tingin mga kababayan ng DOJ ay peke at bayaran ang mga saksi, bakit sa tingin ng Ombudsman ay maasahan sila? Di ba napakalaki yung contradiction po? Nawawala yung pagkakaisa ng gobyerno. At nagdudulot ito ng kalituhan sa publiko dahil mukhang hindi nag-uusap ang mga ahensya. Sa ilalim kasi mga kababayan ng legal principle ng prosecutorial discretion and consistency, sabi ng mga legal experts, ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat may koordinasyon. So kapag mga kababayan ng isang ahensya tulad ng DOJ ay nakatuklas
ng panlilindang o perjury. Ang diskresyon ng isa pang ahensya tulad po ng ombudsman ay dapat na mag-ingat dahil ang integrity ng buong kaso nakasalalay sa kalidad, mga kababayan, ng mga testigo. So ito yung probable cause laban sa sa witness for hire. Inaako sa itong mga testigo na binabayaran, mga kababayan. So ang pagkakamali po ng ombudsman ay ang pagtanggap sa testimonya ng mga saksing napatunayan na ng DOJ na may mabigat na motibo po ng pagsisinungaling. Dito nagkamali, mga kababayan, sila. Nagabulag-bulagan sila sa motibo nitong 18 mga maleta boys. Ang DOJ, mga kababayan, ay hindi basta-basta nagpapalabas ng probable cause o sapat na dahilan para kasuhan ang isang tao. Kung sinabi po ng DOJ na may probable cause para sa perjury, ibig sabihin ay huling-huli, mga kababayan, sa akto itong 18 maleta boys na nag-imbento sila ng kwento. So ang pagkakamali po ng ombudsman ay yung pagtrato po dito sa mga tinaguriang sinungaling sa batas, tinagurian ng DOJ mismo, bilang mga saksing maasahan para lang ituloy ang kaso po laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So ayon po sa revised penal code sa Article 183, yung perjury po ito, krimen po ang sadyang pagsisinungaling sa ilalim po ng sinumpaang salaysay. So nang makita, mga kababayan, ng DOJ ang pagsisinungaling nitong 18 maleta boys, ibig sabihin ay pumasa ito sa legal standard na may sapat na ebidensya na ang 18 maleta boys ay lumabag po sa batas. So ang paggagamit po ng ombudsman sa mga saksing may kinakaharap na kasong kriminal ng perjury ay direktang paglabag po sa prinsipyo ng pag-uusig ng may malinis na kamay, clean hands doctrine. So bakit, mga kababayan, hindi pwedeng gamitin ng ombudsman ang mga tainted witnesses? Ayon sa mga legal experts po, ang pagpipilit ng ombudsman na gamitin po ang manchadong testimonya ng 18 mga maleta boys ay magre-resulta lamang sa pagbabasura ng kanilang sariling reklamo. So ganun po yon. Sa simpleng logic po, kapag ang pundasyon ng bahay mo ay bulok, guguho ang buong istruktura. Ganun lang yan po. Ganito ang mangyayari. Ganito ang nangyari sa ombudsman. Sinubukan nilang magtayo ng kaso laban po kay dating Speaker Martin gamit ang mga saksing tainted o may mansa ang kanilang karakter. Kapag napatunayan po sa korte ng DOJ na ang mga saksing ito ay bayaran, automatikong magiging basura at walang kwenta ang anumang investigasyon po ng ombudsman. So bagamat ang legal maxim na falsus in uno, falsus in omnibus na lagi po nating nababanggit dito sa mga discussions, ay hindi absolute rule. Pinapahina nito, mga kababayan, ang timbang ng testimonya sa ilalim ng rules of evidence. Yung Rule 130, mga kababayan. Kung ang mga saksing ito ay napatunayang may sadyang baluktot na pahayag po sa DOJ, ang kanilang credibility sa ombudsman ay magiging katumbas ng 0 o wala pong legal na bigat. So, mayroon direktang legal na epekto ang tagumpay ng DOJ sa magiging kapalaran, mga kababayan, ng investigasyon na hinahawakan po ng Office of the Ombudsman. Isang malaking sampal sa ombudsman kapag nahatulan ng korte ang 18 maleta boys sa kasong perjury, habang ginagamit naman sila ng ombudsman bilang alas. So pinapakita nito na ang ombudsman, mga kababayan, ay nagpapadala sa emosyon o pressure sa halip na sumunod sa logic ng batas.
So kung mapapatunayan ng DOJ ng mga maleta at kwento na ay scripted, mga kababayan, tapos na ang laban. Di ba? Wala nang legal na basihan, mga kababayan, yung ombudsman para manatiling bukas ang investigasyon laban kay Martin Romualdez. So upang makasuhan po ang isang mataas na opisyal tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, kailangan ng ombudsman ng substantial evidence o kaya ay probable cause na nakabatay sa mapagkakatiwalaan pong mga testigo. So kung ang pangunahing testigo ay kriminal dahil sa perjury, mawawalan po ng legal na paa ang ombudsman upang ituloy ang reklamo dahil sa kawalan ng credible component of a crime. So ganun po yon, mga kababayan. Ngayon, ang isyong ito ay hindi na lamang usapin, mga kababayan, ng politika. Ito ay naging malaking banta sa tiwala ng ating mga mamamayan sa ustisya ng Pilipinas. Ang taong bayan ay nagagalit na po dahil sa mga nangyayaring ito. So kung hayaan nating gamitin ang mga peking saksi para lang gibain ang isang taong tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, ang tiwala ng mamamayan sa buong sistema ng ustisya, ng administrasyon, mga kababayan, yung guguho nito. So iisipin po ng tao na ang batas ay ginagawa na lang na laruan ng mga may kapangyarihan. Ang sandigan ng ating due process clause sa section 1 ng article 3 ng ating saligang batas ay ang patas at tapat na pagpapatupad po ng ating batas. So ang pag-uusig na gumagamit ng alam nating perjured testimony ay isang paglabag po sa fundamental fairness. Obligasyon ng bawat institusyon na itaguyod po ang hustisya ng may integridad upang hindi mapagbintangan ang pamahalaan ng selective justice o political persecution po. So kung ang DOJ mismo ay nakahanap ng probable cause na sinungaling ang 18 mga tinaguriang Maleta Boys, ay ang paggamit po ng ombudsman na gamitin silang ang pagpilit po ng ombudsman na gamitin sila bilang sandata laban kay Speaker Martin ay hindi na hustisya po, mga kababayan. Ito ay lantaran at mapanganib na pamumulitika. Nawawasak po sa tiwala ng taong bayan sa ating pong legal system.